Ka-amazing! Isipin mo ito. Isang gabi, biglang nawala ng ilaw ang buong barangay. Akala mo simpleng brownout lang. Pero habang tumatagal, napapansin mong hindi na bumabalik ang kuryente. Ang mga ilaw sa kalsada ay tuluyang namatay. Ang mga cellphone ay unti-unting nauubusan ng battery. At ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng mataranta. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unti mong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Walang internet, walang signal sa ibang lugar, at higit sa lahat, walang malinaw na impormasyon kung kailan babalik ang kuryente. Ang simpleng pamumuhay na nakasanayan natin ay parang biglang nawala sa isang iglap. Ito ang tinatawag na energy lockdown. Isang sitwasyon na hindi lang basta pagkawala ng ilaw, kundi isang krisis na pwedeng makaapekto sa buong komunidad. At sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pang sakuna, hindi ito malayong mangyari. Kaya ang tanong, handa ka ba? Sa video na ito, ka-amazing! Tatalakayin natin ang 10 pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin para makaligtas sa energy lockdown. Siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil bawat detalye dito ay pwedeng magligtas ng buhay. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, unahin ang kaligtasan. Sa unang sandali ng pagkawala ng kuryente, ang instinct ng karamihan ay agad maghanap ng ilaw. Ngunit dito pa lang, marami ang nagkakamali. Ang paggamit ng kandila, kahit mukhang simple at praktikal, ay isa sa pinakamapanganib na desisyon sa ganitong sitwasyon. Sa dami ng kaso ng sunog tuwing brownout sa Pilipinas, madalas nagsisimula ito sa isang kandilang naiwan o natumba. Sa halip, mas ligtas na gumamit ng flashlight, rechargeable emergency lights o kung mayroon, solar-powered lamps. Ang mga ito ay hindi lang mas ligtas, kundi mas matagal din ang paggamit kumpara sa kandila. Siguraduhin din na alam ng buong pamilya kung saan nakalagay ang mga ito upang hindi magpanik sa dilim. Bukod dito, mahalagang i-check ang buong bahay. Siguraduhin na walang exposed wires, walang appliances na naka-on at walang posibleng pagmulan ng aksidente. Kapag biglang bumalik ang kuryente, ang mga appliances na naiwan na naka-on ay maaaring magdulot ng power surge na sisira sa inyong mga gamit. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging alerto at maingat ay hindi lang makakapagligtas ng ari-arian, kundi pati na rin ng buhay. Tandaan, sa unang minuto pa lang ng blackout, ang kaligtasan ang dapat mong unahin. Number 9, magtipid ng battery. Kapag nawalan ng kuryente, ang cellphone mo ang magiging pinakaimportanteng tool mo. Dito ka makikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan at maging sa mga otoridad. Ngunit sa isang energy lockdown, ang battery ay hindi basta-bastang napapalitan. Kaya sa unang pagkakataon na mawalan ng kuryente, agad mong i-activate ang power saving mode ng iyong device. I-off ang mga background apps, bawasan ang brightness at iwasan ang paggamit ng data kung hindi naman kailangan. Ang simpleng disiplina sa paggamit ng cellphone ay makakatulong para tumagal ang battery. Iwasan ang panonood ng videos, paglalaro ng online games, o pag-scroll ng walang dahilan sa social media. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat porsyento ng battery ay mahalaga. Mas mabuting gamitin ito sa mga importanteng bagay, tulad ng komunikasyon at pagkuha ng impormasyon. Kung mayroon kang power bank, siguraduhin fully charged ito. At kung may sasakyan kayo, maaari itong gamitin bilang emergency charging station. Sa energy lockdown, ang cellphone mo ang connection mo sa mundo, kaya alagaan mo ito. Number 8, mag-imbak ng tubig. Isa sa mga pinaka hindi agad napapansin sa blackout ay ang pagkawala ng tubig dahil karamihan sa water systems ay gumagamit ng kuryente. Kapag nawalan ng power, posibleng mawalan din ng supply ng tubig ang inyong lugar. Kaya mahalagang maghanda ng sapat na tubig para sa bawat miyembro ng pamilya.
Inirerekomenda na magkaroon ng hindi bababa sa 3 litro ng tubig bawat tao bawat araw. At kung maaari, mag-imbak ng supply na tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Hindi lang ito para sa pag-inom, kailangan din ito para sa pagluluto, paghuhugas at personal na kalinisan. Sa ganitong sitwasyon, ang tubig ay nagiging isa sa pinakaimportanteng resource na kailangan mong bantayan. Kung may drum, galon o kahit malalaking bote, punuin mo na agad ang mga ito habang may supply pa. Dahil kapag tuluyang naubos ang tubig, mas mahirap itong hanapin kaysa sa pagkain. Number 7, mag-stock ng pagkain. Sa pagkawala ng kuryente, ang refrigerator ay unti-unting nawawalan ng kakayahang panatilihin ang freshness ng pagkain. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga frozen at refrigerated goods ay maaaring masira. Kaya mahalagang maghanda ng mga pagkain na hindi madaling mapanis at hindi nangangailangan ng pagluluto. Ang mga delata, tinapay, biskwit at instant noodles ay ilan sa mga praktikal na pagpipilian. Isa sa mga madalas nakakalimutan ay ang manual can opener. Maraming may stock ng delata, ngunit walang paraan para ito ay mabuksan kapag walang kuryente. Siguraduhing mayroong ganitong simpleng kagamitan sa inyong tahanan. Kung may cooler kayo, maaari itong gamitin para mapanatiling malamig ang pagkain gamit ang yelo. Sa energy lockdown, ang pagkain ay hindi lang para mabusog. Ito ay mahalagang bahagi ng inyong survival. Number 6, manatiling updated. Sa panahon ng krisis, ang impormasyon ay napakahalaga. Ngunit sa kawalan ng kuryente at internet, nagiging limitado ang access sa balita. At dito pumapasok ang panganib ng fake news. Maraming kumakalat na maling impormasyon sa ganitong sitwasyon. Mga balitang nagpapalala ng takot at panik sa komunidad. Kaya mahalagang kumuha lamang ng impormasyon mula sa official sources, katulad ng Meralco, NGCP at Department of Energy. Kung may battery-operated radio kayo, ito ang isa sa pinaka-maaasahang source ng impormasyon. Kahit walang internet, patuloy itong nagbibigay ng updates tungkol sa sitwasyon. Ang tamang impormasyon ang nagbibigay ng direksyon at kapanatagan. Sa energy lockdown, ang kaalaman ang isa sa pinakamalakas mong sandata laban sa takot. Number 5, seguridad ng bahay. Sa dilim, mas nagiging vulnerable ang bawat tahanan. Ang kawalan ng ilaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang loob at nagdudulot din ng aksidente sa loob ng bahay. Siguraduhin na nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Kung may emergency lights o solar lights, gamitin ito upang maliwanagan ang paligid ng bahay, lalo na sa labas. Ayusin din ang loob ng bahay. Iwasan ang kalat na maaaring ikatisod ng sinuman. Sa madilim na kapaligiran, kahit simpleng bagay ay pwedeng maging sanhi ng aksidente. Makipag-ugnayan sa kapitbahay kung kinakailangan. Sa ganitong sitwasyon, ang bayanihan at pagtutulungan ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang seguridad. Number 4, medical preparedness. Kung may kasama kayong may sakit o may espesyal na pangangailangan, ang energy lockdown ay maaaring maging seryosong banta sa kanilang kalusugan. Ang mga kagamitang tulad ng oxygen machine at iba pang medical devices ay umaasa sa kuryente. Kapag nawala ito, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Kaya mahalagang magkaroon ng backup plan. Alamin ang pinakamalapit na ospital o health center na may generator. Maghanda rin ng emergency bag na may lamang gamot at medical supplies. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging handa ay hindi lang convenience. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Number 3, limitahan ang paglabas. Kapag walang kuryente, hindi lang bahay ang apektado, pati na rin ang buong komunidad. Ang mga kalsada ay nagiging mas madilim at mas delikado. Ang traffic lights ay maaaring hindi gumana na nagdudulot ng kalituhan at aksidente. Ang visibility ay bumababa, lalo na sa gabi, kaya mas mataas ang risk sa pagmamaneho.
Kaya hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung kailangan talagang lumabas, siguraduhin may dalang flashlight at maging alerto sa paligid. Sa energy lockdown, ang simpleng paglabas ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Number 2, maghanda sa matagal na sitwasyon. Kung ang blackout ay tumagal ng ilang araw, dito na magsisimula ang tunay na hamon. Ang mga resources ay unti-unting nauubos at ang stress ay tumataas. Kaya mahalagang magplano para sa long-term survival. Humanap ng mga lugar na may available na charging stations, katulad ng malls o gasoline stations kung bukas pa ang mga ito. Kung may solar setup o generator, malaking tulong ito sa pagpapanatili ng basic needs. Ngunit kung wala, ang pagiging resourceful at matyaga ang magiging susi. Makipag-coordinate sa barangay at sa komunidad upang malaman ang mga updates at tulong na maaaring ibigay. Number 1, maghanda ng emergency kit. At narito ang pinaka-importanteng dapat mong gawin, ang paghahanda bago pa mangyari ang sakuna. Magkaroon ng emergency kit o ng go bag na madaling kunin anumang oras. Ilagay dito ang mga essential items tulad ng flashlight, batteries, pagkain, tubig, first aid kit at importanteng documents. Huwag kalimutan ang cash dahil sa pagkawala ng kuryente, maaaring hindi gumana ang mga ATM at digital payments. Ang pagkakaroon ng ganitong kit ay nagbibigay ng peace of mind at seguridad. Hindi mo na kailangang magpanik o maghanap pa ng gamit sa gitna ng krisis. Sa energy lockdown, ang handa ang may kalamangan. Kaw-amazing! Ang energy lockdown ay hindi natin inaasahan, pero hindi rin ito imposible. Sa mundo ngayon na halos lahat ay nakadepende sa kuryente, ang isang malaking blackout ay kayang baguhin ang takbo ng buhay sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit tandaan, hindi ang sitwasyon ang magdidikta ng mangyayari sa'yo, kundi ang paghahanda mo bago pa ito dumating. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para maging handa, mas lumalapit ka sa pagiging ligtas, kalmado at kontrolado sa gitna ng krisis. Kaya simula ngayon, Kaw-amazing, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na ba? Dahil sa oras ng kadiliman, ang tunay na liwanag ay nagmumula sa taong handa. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.